Marami ang nagimbal sa balitang isang 28-year-old na Brazilian vlogger ang kinahasa ng gang sa Dumka, isang distrito ng Jharkhand sa India, na nangyari nito lang Biyernes, March 1, 2024. Sa mga naunang ulat, nangyari ang insidente sa bike trip ng vlogger kasama ang kanyang partner na kinilalang sina Vicente at sila ay mula Spain. Pero naglalakbay sila sa Timog Asya gamit lang ang kanilang big bikes. Ang mag-asawa ay patungo sa Bhagalpur nang magpasya silang huminto sa Dumka para doon na magpalipas ng gabi. At doon na nga nangyari ang insidente nang bigla na lang daw silang inatake ng isang grupo ng 7 kalalakihan habang nagpapahinga sila sa kanilang tent. Base sa kanilang profile, ang mag-asawa ay nalakbay na ang halos 70 bansa. Mula nang umalis sila sa Barcelona, 5 taon na ang nakalilipas. Ang babae na si Fernanda ay isang travel vlogger na merong lampas. Kasama niya ang asawa sa kanilang paglalakbay sa iba't ibang parte ng mundo, gamit lang ang kanilang motor. Kaya hindi na bago sa kanila ang tumigil sa iba't ibang lugar kung saan doon na sila nagpapalipas ng gabi. Nagpupuyos naman sa galit ang publiko sa nangyari sa mag-asawa. Sa isang video na in-upload nila, malungkot nilang idinitalye ang mapait na dinanas sa mga kamay ng grupong umatake sa kanila. Kwento pa ng babaeng biktima, papunta sila sa Bhagalpur, isang syudad sa India. Pero napagpasyahan din nilang tumigil muna sa Dumka para doon mag-set up ng tent at magpalipas ng gabi. Pero bigla na lang daw silang inatake ng grupo ng kalalakihan. Binugbog ang kanyang asawa at tinutukan ng kutsilyo habang hinahalungkat ang kanilang mga gamit. Pero ang mas malala pang nangyari ay halinhinan daw siyang hinalay ng 7 kalalakihan. Sa video, malungkot na sinabi ni Fernanda, and I quote, "May nangyari sa amin na hindi namin gustong mangyari sa kahit sino. Ginahasa ako ng 7 lalaki. Inalo, binugbog nila kami at ninakawan. Hindi naman marami ang ninakaw nila dahil sa hindi talaga pagnanakaw ang kanilang motibo. Nilang gusto nila ay halayin ako. Nasa ospital kami kasama ang mga pulis. Nangyari ito ngayong gabi dito sa India. Kitang-kita pa rin ang mga pasa at pamamaga sa mukha ni Fernanda, bakas pa rin ng trauma sa pangyayari. Sinabi din ng asawa nito na si Vicente na dinala sila sa Sarayat Community Health Center para ipagawa kay Fernanda ang rape kit. Bakas din sa mukha ng asawa nito na si Vicente ang magkahalong takot, pag-aalala at galit dahil sa nangyari sa kanila, lalo na sa kanyang asawa. Kitang-kita rin ang mga pasa at pamamaga sa mukha nito. Sa video, sinabi nito, and I quote, "Tinalo nila tayo. Inilagay nila ang isang kutsilyo sa aking leeg. At sinabi sa akin, napapatayin nila ako. Pinalo nila ako ng helmet sa ulo hanggang sa mawasak ang helmet. Ginahasa nila si Fernanda. 7 sila. 7 lalaki. Mga walang hiya." Bandang hating gabi na daw nang matapos ang pag-atake at agad naman silang nakahingi ng tulong sa nagpapatrulyang sasakyan sa Dumka. Ayon pa sa Dumka Superintendent Police na si Petamer Singh Karwar, sa una hindi gaanong naiintindihan ng patrolling party ang pangyayari dahil ang babae ay nagsasalita ng bahagyang Ingles at bahagyang Espanyol. Dinala sila sa malapit na health center at pagkatapos ay doon na ipinaalam ng mga doktor sa pulisya na ang babaeng biktima ay ginahasa. Mabilis naman na kumilos sa mga otoridad at madali lang nilang natunton at naaresto ang 4 na mga sospek. Samantalang ang natitirang 3 ay kasulukuyan pang tinutugis ng mga pulis. Pero nangako silang aarestuhin nila ito sa lalong madaling panahon.
Gayunpaman, ang balita ay nag-udyok ng malawakang backlash sa social media, kung saan nagpahayag ang netizens ng kanilang pagkadismaya at pag-aalala dahil sa sexual na karahasan sa bansang India. Tinawag pa nila itong shocking at shameful. Dahil sa kabila ng mahigpit na batas, alituntunin at regulasyon na ipinapatupad ng gobyerno para masugpo ang ganitong krimen laban sa mga kababaihan, ay tumataas pa rin ang kaso ng rape sa bansa. Ayon pa sa National Crime Records ng bansa, nasa 90 rape cases ang naiulat sa India araw-araw. Ibig sabihin, isang babae ang ginahasa kada 18 minuto. Noong 2022, ayon din sa National Crime Records, na nakapagtala ng 31,560 na kaso ng pangkagahasa sa taong yon. Ang mga estado ng Rajasthan, Uttar Pradesh at Madhya Pradesh ay naitala na pinakamataas na bilang ng mga kaso. Marami Indiano din ang kinukundi na ang krimen at nahihiya sa nangyari. Komento pa ng isang netizen, "As Indians, we are deeply ashamed of the brutal incident involving the Spanish couple. Such reprehensible acts not only harm the victims, but also tarnish the reputation of our nation. It is imperative that we stand in solidarity with the victims and ensure that the perpetrators face the most severe punishment under the law. A few despicable individuals tarnish the name of our country. We stand with them. This incident underscores the need for greater vigilance and stringent measures to prevent such atrocities in the future. #Justice.